Magandang araw po muli sa inyong lahat at tayo nagbabalik sa ating pang-araw-araw na talakayan, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Bago ko po talakayin itong ating pag-uusapan ngayon, baka pwede kayong mag-subscribe o kaya mag-share ng video natin na ito para sa ikaiigi ng mga mananampalataya. At ito naman po ay malaking bagay dahil salita ng Diyos. Pamagatan natin ang ating pag-aaral, how do you treat your Bible? Ito po, paano natin tinatrato? Gaano kahalaga sa atin? Ito, bilang mananampalataya, ang salita ng Diyos. Tandaan niyo, malinaw sa Joshua chapter 1, verse 8, na ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ng iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So una, nais kong malaman nyo, bilang mananampalataya, dapat meron kayong Biblia. Imposible na kayo'y Kristiyano, wala kayong Bible. Dapat may Bible tayo. At magbibigay ako ng 7 puntos kung ano ang dapat nating gawin dito, paano natin itrato. Mabilis lang. Unang-una, read it. Dapat ang Bible ay binabasa. Pangalawa, sabi sa talata na aking binasa, pinagbubulay-bulayan araw at gabi, meditate it. Pangatlo, we should love the word. Love it. Dapat mahal natin ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi sa Psalms 119 verse 97, o gaanong iniibig ko ang iyong kautusan, siya kong gunita buong araw. So hindi lang read it, meditate it, love it. Pang-apat, memorize it. Panglima, share it. Meron pong mensahe ito, may ebanghelyo na dapat nating i-share. And number 6, believe it. Alam nga namang hawak mong Biblia tapos hindi ka naman nananalig o nagtitiwala sa salita niya. And number 7, apply it. Sabi ng James 1:22, datapwat maging tagatupad kayo ng mga salita at huwag tagapakinig lamang. So napakahalaga ng 7 na yun. Yun dapat ang maging trato natin sa Bible. Alam nyo, kahit yung mga former president ng Amerika, ito sabi nila, sabi ni George Washington, it is impossible to rightly govern a nation without God and the Bible. Sabi ni Theodore Roosevelt, a thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education. So nais kong malaman nyo, napakahalaga ng Biblia sa atin. So dapat, meron tayo nito. Pinapahalagahan natin to. At yung sinabi kong 7, ilapat natin sa ating buhay bilang mananampalataya. So I hope kinapulutan nyo ng aral. At hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang Pekeng.